Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Wow, overwhelmed ating mga audience dito po sa ating mismo sa live broadcast natin dito pa rin sa pamamagitan nating impila na Broad Streamcast Communicator. At welcome po ngayong araw ng Webes dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Yan po, magkasama-sama tayo isang oras. Mula ngayong alas 12 hanggang mamayang alauna ng hapon, ang unang oras ng hapon ng alauna. Ayan, dahil ngayon tanghalian pa lang. Anyway, at salamat sa sabi ng inyong lingkod ay yan. Para po sa ating lahat ng mga taga-subaybay at patuloy na naghahangad na panood at makarinig ng mga sariwang balita dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J at lahat ng ating mga kaibigan, kababayan at mga ka-BSCC na patuloy na nagsasagawa ng kanilang lunch break o pananghalian. Isa lang ang masasabi ng inyong lingkod. Isang masagana, masaya at masarap na pananghalian para sa ating lahat. Yahoo! Yan, siyempre unahin ko na rin batiin si Louis Del Rosario. Sabi niya, good morning macho guapito. Ulam ko, adobong tuyo, sinigang na tuyo. Wow! Ang galing, husay talaga. Yan talaga si Louie. Yan, mga kaibigan ko ba, ka-BSCC yung programa niyan, Ronda Droga, yan. Antabayanan niyo po dito sa ating impilan. At yan, ito yung araw ng, correct me if I'm wrong, Louie, Lodi. Ito yung araw ng Sabado. Ayan po. At siyempre, hindi pa rin natin maialis na hindi babatiin ang ating nag-iisang nagmimiyari ng bansang Pilipinas na wala iba kundi si Luz Biminda. Yan, happy lunch break ang may-ari ng bansang Pilipinas na si Luz Biminda. Hi, Luz Biminda. At para makumpleto ang ating programa, kailangan ngayong araw ng Webes, ika-11 o 11, March 11 na po. Yan Doon sa mga magtutungo na mga deboto ng St. Jude, dyan po sa may Malacanang, ang pinakasimbahan dyan, no? Ingat-ingat lang. Ang importante, susundin natin ang health protocol na pinatutupad ng ating pamahalaan upang sa ganoon ay hindi kayo makaranas ng multa. Malaki-laki rin yung 1,000. Sabi ni Louis Del Rosario, done sharing. Okay, thank you. Thank you, Lodi. Yan. Naputol di sa mga nananghalian ang menu for today, araw ng Webes, ay wala iba kundi ang yung aking fans. So, hi! Ayan. Menu for today, araw ng Webes, kundi ako nagkakamali ay pakbet. Yan, pakbet niya, Tapos, depende siguro sa inyo. O kaya, tinolang manok. Ayan. Pakbet,
Kasi kahapon, araw ng Miyerkules, mga ano yan, mga sinigang, yan, nilaga. Yan, ay araw ng Miyerkules, pakbet. Basta tandeman nyo ng ang pakbet ng prito. Yung bang tortang dilis, ganyan. Yan. Wag lang yung dilis na katulad ng kinakain ni Milito, ni Rodelio, ni Milito Rodelio Militante. Yung kanyang dilis ay anak ng pating. Ayan. Pagka ganun ang kakainin mo anak ng pating ang masasabi mo lang is hindi mo mapipigilan ang sarili mo na hindi matatawa na maiinom. Nakatikim na po ba kayo ng tinatawag na dilis na anak ng pating? Anak ng pating talaga. Ayan. Alright. Sa pagpapatuloy natin, siyempre, hindi mawawala sa inyong lingkod ang pagbati sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw na to. Ang masasabi ko lang isang masaya at masagana in social distancing kailangan gagawin yan habang nag-celebrate ng iyong karawan dahil hindi naman mapipigilan na kahit sino man pagka mag-celebrate ka ng karawan mo. Ika nga ayan ay talagang ginugunita pag ang karawan. Kaya di sa mga nagdiriwang ka ng kanilang karawan, ingat-ingat lang at saka happy birthday. Maligayang karawan. Ang pagbati mula dito sa ating pilang Broad Streamcast Communicator sa pamamagitan ng inyong programang sinusubaybayan, siyempre wala iba kundi ang Katsada Balita ni Double J. Well, sabi ng ating isa sa mga ating tapahan na wala iba kundi Josephine Roquero. Yan, sabi niya, God bless. Good afternoon, Double J. Keep and safe. God bless always. Lunch po tayo, ginataang munggo na may hipon. Di ba bukas pa yan? Hindi. Pwede rin maginataan, hindi maginisang munggo, di ba? Okay. Anyway, sarap niyan. Nako, meron pang hipon. Ilali pa yung paghipon na ilalagay mo, yung medyo tumatalon-talon. At paglagay din sa niluto mo, biglang tatalon-talon pa rin siya. Hanggang sa kinakain mo, tatalon-talon pa rin. Ganun na rin, siyempre, kay Maria Villarama. Ayan, pasilip-silip lang siya. Hindi pa siya nagbibigay ng komento. Anyway, mamaya, marami tayong pag-usapan at para mabigyan ng mga komento. Hindi lang nanonood o nakikinig kayo, just watching, siyempre, magko-comment kayo, lalo na sa pag-usapan natin ngayong araw ng Webes. As per Luis Del Rosario, sa mga pupunta ng Quezon City, magdala sila ng quarantine pass. Mahigpit sila. Hindi lang naman dyan Caloocan, yan, Caloocan. Quezon City, Maynila, medyo nag-aano na sila. And aside from that, Parañaque, yan po. Lalo na sa Muntinlupa, anak ko, yung mga magbabiyahe dyan, medyo kailangan meron kayong tinatawag na rapid pass. As of now, my rapid pass expired on December. So, nagbigay na sila ng notice na i-renew na yung aming mga rapid pass. Ang ID ng IATF still remain, pero yung pong rapid pass ang importante. Ayan. Anyway, ngayong araw ng Webes, magkakaroon tayo ng ilang mga pagbabalita at ilang mga tinatawag na public service. Tayo na makakabiti. Napapasayaw din tuloy ang ating mga taga-subaybay. Ayan. At siyempre, ang ating mga balita. Turn on dog. Bago natin hatid ang ating mga balita, ito muna, unahin natin ang lagay ng panahon. Hindi mawala po yan, lagay ng panahon. Kailangan malaman nyo ang lagay ng panahon. Ito po. Yan, yung LPA na binalita natin kahapon, talagang pag sinabing LPA, yan ang low pressure area nananatili dito sa ating bisinidad ng Pilipinas. Although nasa dagat pa siya, nabubuo yan. Kaya ngayon, sinabi ko nga kahapon na malayo yung chance na maging bagyo. Pero ganun pa man, patuloy pa rin na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa bahagi ng Mindanao region. At ayon kay Pag-asa weather specialist Ana Cloran, huling namatanda ang LPA sa layong 675 kilometers ng silangan ng General Santos City. Dakong kagabi po,
At mababa pa rin anya ang tsansa na kumalo na lumakas ito at isang maging ganap ng bagyo. Kaya wala tayong dapat alalahanin. Yan, Anyway, sabi naman ni Louis Del Rosario, yung follow-up po dun sa mga magtutungan sa Quezon City, kailangan merong quarantine pass. Para hindi sila pagkakitaan ng mga kuratong bro. Kailangan yun lang. Kasi pagka wala kang quarantine pass, andyan naman. Sige na, paano mapipili? Sir, pamerienda. Okay. Lapping money daw yun. Pero in reality, pangungutong pa rin, di ba? At sa lagay ng panahon, gayon man, asahan pa rin ang magdudulot ang LPA ng mahina hanggang katamtaman na kung minsan ay mayroong malakas na pag-ulan sa buong Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, doon lang apektado ng LPA sa bahagi ng Southern Region. Yan, At samantala, Northeast Monsoon o amihan naman ang makakapekto sa lagay ng panahon sa bahagi ng Luzon. At sinabi pa ni Claren, mababa raw ang tsansa na makaranas ng malawakang pag-ulan. O init-init no? Talaga ngayon, minsan mararamdaman mo, init-init ka na, bigla umulan. Sa bahagi ng Northern Luzon, partikular sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region, ay posibleng makaranas ng isolated rain na tinatawag na manakanakang pag-ulan sa hanggang ngayon, hanggang mamayang gabi po. Ayan. At malabo naman daw anyang makaranas ng pag-ulan ng Kalakahang Maynila at nasabing nalalabing bahagi ng Luzon, partikular itong bahagi ng Southern Luzon, no, na going down to Manila and Northern Luzon going to. So that means that is a region from Region 3. Yan, mula Region 3, NCR, and Region 4, and Region 4A and B. Kasama na yan ng Calabarzon. Wag lang Mimaropa, sa pulyang Mimaropa ng LPA na yan. Ayan po ang ating alagay ng panahon. Pero sa araw daw ng Webes, ngayong araw na to, sinabi ni Clore na posibleng magkaroon ng tail end of frontal system na makakapekto naman sa bahagi ng Bicol region. Yan. At yan po ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Webes. Kaya yung mga medyo may mga appointment kayo, okay lang. Pwede kayo nakakasual. Para hindi kailangan yung anyway, kahit anong outfit pwede. Hindi na tinitignan. Lalo pat meron tayong COVID dahil hindi naman sinasanto ng COVID kung ano man ang outfit mo Di po ba? Yung mga naka-PPE nga Hindi na nalulusutan ng COVID Yung pa kayang magsusot tayo ng medyo classy, gano'n. At dako naman tayo dito po sa isang kung nyo maalala kahapon binalita natin yung kalagayan ng alert level 2 na nanatili sa alert level 2 ang Bulkang Taal pero ngayon may nilabas na nasa Cali raw na kumbaga halimbawa Tagay City, Tagaytay ka bawal ka raw na kumupkop ng mga galing sa Taal Volcano evacuee. Yan meron silang ipinalabas na ganyan na alituntunin. Ito po. At maihatid na rin sa inyo. Lalo na kung kayo may mga nandito sa Metro Manila, may mga kaibigan o mga kaanak kayo nandito sa bahagi ng Tagaytay, maabisuhan nyo na sila. Ito po. Sakaling kailanganin na lumikas sa mga residente ng mga maapektuhan ng bayan o maapektuhan ang bayan kapag muling sumabog ang Taal Volcano, nag-abiso na ang pamahalaan lungsod ng Tagaytay na hindi maaaring tanggapin ang evacuees ng kanilang mga kaanak sa lungsod. Ibig sabihin, kahit kaanak nila nasa Tagaytay kayo, at the same time, yung may mga kamag-anak kayo sa bahagi ng area ng sa may Taal Volcano, from the lake, from the resident area, hindi nyo pwedeng kupkupin yan, Ano po? Sa ipinalabas na 2 pahinang paalala ni Mayor Agnes Tolentino, nabanggit na merong tinakda na drop area para sa mga evacuees para sa kanilang COVID-19 testing at pagdala sa tinakda na evacuation area sa iba't ibang bayan dyan sa Cavite. Ngunit pinaghandaan din niya ang kanilang mga punong barangay sakaling dumagsa ang mga lilikas mula naman sa bahagi ng Batangas. Yan ang mga unang tatamaan dyan. Ano po? Ang hindi pagtanggap sa lungsod ng mga evacuees ay alinsunod sa direktiba ni Cavite Governor John B. Trimulya at ang pamahalang panlalawigan ang sasagot sa antigen
yung pong antigen test ng mga ililikas sa nasabing lalawigan. Ibig sabihin, ganun pa rin. Kahit sabihin na apektado ka ng bulkang Taal, hindi pwedeng hindi ka dadaan sa mga swabbing, RT-PCR, yan, antigen test. Antigen test, madalis na yan. Simple lang. Kaya lang, kahit na dumaan ka dyan, meron pa rin follow-up. Sa swab ka pa rin. Yan, ha? At paglilinaw din ito, hindi na kinakailangan lumikat sa mga residente ng lungsod at magantabay lang ng mga totoong impormasyon sa telebisyon, radyo at official social media account. Lalo na po rito dito sa ating himpilan, dito sa ating platform na Broad Streamcast Communicator. Dahil time to time, meron pa tayong nakukuha at inihahatid mula sa mga nasabing ahensya ng PBOC at ng Pag-asa o ng government city o ng tinatawag na panlalawigan ng siyudad dyan po sa bahagi ng Tagaytay, Cavite, ang Calabarzon po. Ayan na. At pinaalalahanan din ng mga residente na sakali sumabog muli ang bulkang Taal, dapat ay manatili lang sila sa loob ng bahay at isara ang mga bintana at pintuan para maiwasan ang pagkakalanghap ng abo. Nga naman. Pero paano kung yung abo, padami ng padami? Ika nga yung asphalt andyan na. Halos lumulubog na tanay. Hindi pa rin talaga. Siguro in that situation, nandyan na, nakaready na yung mga rescue kung sakasakali. Dapat piging po dyan sa ating pamunuan mula dyan sa area ng Calabarzon, lalo na po dyan sa bahagi ng dyan sa Tagaytay, etc. Batangas. Kaya po, Calabarzon, saka ano man po mangyari, maging ready lang po. Dahil wala po kayong advisory na nalalabas pa na pwede na ilika. Dahil hindi natin alam kung kailan puputok. Ika nga sasambulat itong ating tinatawag na yung bulkan ng Taal. Parang ganyan yan, nanorpresa yan di po ba? Ayan po, di sa mga may kaanak na nandyan sa bahagi ng mga bilanggit po na natin bilang advisory, paalalahanan lang po, ha? Yan po, at talagang para hindi na kayo nagtataka na, alam nyo na, oo nga, meron nilabas na advisory ganyan, ha? Okay, tuloy-tuloy po tayo. At narito po ang ating ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Webes. Isama na ang economic frontliners sa babakunahan ayon ng ito'y ayon sa kahilingan ng business group sector. Pegging po di sa mga pinalalabas niya medyo yung alam niya na maraming lumabas na yung mga paghihigpit yan. Although hindi naman talagang typical na dineklara na ECQ, pero maraming pinatutupad na dapat sundin. Ito pa, pagiging sweet sa mga pampublikong lugar, bawal na rin ayon sa Philippine National Police. Ibig sabihin, sisitahin na kayo. Maglalakad kayo mag-sit-out, magka-holding hands up. Paira lang social distancing. Yan pala. Kumbaga kasi ang doon talagang minamaximize po natin yung hindi magkadikit-dikit. Sa ganun, sabihin na lang natin na galit-galit na muna for the meantime. Sandali lang yan di ba? Galit-galit tayo, usap na lang tayo ganyan. Kaya nga po ako, nag-aaral ako ngayon ng yung bang tinatawag na sign language. Ganun-ganun lang. Di ba? Ayan. US Embassy nag-donate ng muscle truck sa Philippine National Police. Yan po yung mga gagamitin na pang dala-dala ng mga etc. Mamaya po, ang buod ng balita na yan. At ito po. Para alam nyo pasok sa Korte Suprema, suspendido. Magsisimula sa March 11 hanggang March 14. Yan po Then sa mga may appointment po sa Korte Suprema, wala po munang pasok mula March 11 hanggang 14. Mamaya po ang buod ng balita na yan. At hindi lamang po ang Korte Suprema ang magkakaroon ng suspension. Ito po, Comelec Intramuros offices pansamantalang isasara din mula March 11. Hindi lang natin alam kung hanggang kailan po. Mamaya ihatid natin ang buod ng balita na yan.
At samantala, ilang senador inihirit ang state of emergency dahil sa patuloy na pagkakamatay ng mga baboy. Kung di ako nagkakamali, ito yung dahilan ng African yung ASF, yung pong African Swine Flu o fever. At mula naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, hindi pa rin talaga nawawala ang kulay ng politika. Ano ba yan? Balasahan sa Kamara, ipinagpatuloy. Ibig sabihin, yung sino ang Speaker of the House niyan, dati sa, kalyado ni Speaker, tanggalin yan, lipat niya, palitan. Na ano natin politika pa rin. Ibig sabihin, kahit alam mo ng kapaki-pakinabang, at kailangan siya di sa committee na yon, bakit kailangan mong tanggalin? Para pahirapan mo yung mga tao mo, no? Kumbaga, hindi naman ang utak ng isa at ng ikalawa ay pagkapareho. Magkakaiba po yan. May kanya-kanya tayo mga hidden talent. Yan ang hindi na alam ng mga nandyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kumbaga, dapat nagiging all age sila para at least alam ng pwede mong kunan ng paano kung halimbawa, tinanggal mo, kumuha ka ng baka magtanong ka, malay ko dyan. Hindi naman ako kasama na sa committee. Di ba? Yan sinasabi natin Yung sino yung pwedeng alam natin na makakatulong, huwag matanggalin sa committee. Kahit baka alyado ba ni Lapu-Lapu yan, kaanak pa ni Magellan niya na importante, ano yung ginagawa niya dito sa legislatura na kailangan natin. Yung ganun lang yon, di ba? Mamaya po, alamin natin kung sino mga binalasa dyan at tinanggal. Samantala, mula pa rin sa mababang kapulungan ng Kongreso, housing crisis sa bansa, idiniklara ng committee sa Kamara. Kita nyo, pati yung mga pabahay na dahil nag-uusapan. Tingnan lang natin kung sino may nalipat dito at nalipat doon at paano para buhayin at matagal lang pinag-uusapan niya. Ngayon, binuksan uli. Samantala, ang daming dapat pag-usapan. Di po ba? Unang-una, mag-itip ng mga paraan na paano mapiprevent o paano pang ibang mga factor ang pwedeng gamitin na ma-prevent na natin itong nilalabanan natin na Hill as One, na pandemic talaga, na may mga kasamang kamag-anak pa yan. Sabi naman ni Telma Ilagan, good PM po, Double J, more power to your program and more power than to you. Baka hindi ka pa naglalan, Telma, kain muna, kain. Thank you. At sang magandang balita, 7,266 na pamantasan ng lungsod ng Maynila na estudyante ay tatanggap ng 3,000 allowance. Palakpakan naman po yan. Yung mga ganyan ang dapat na ginagaya ng may pera naman tayo Kailangan ng mga estudyante natin yan Kailangan nila ng habang may dinaranas tayong pandemya pero pinagpapatuloy pa rin ang pag-aaral. Na yung mga nandiyan sa PLM dahil yung mga yan mga scholarship po yan. Kumbaga yung mga yan bago ka makapasok dyan sa pamanta sa PLM talagang para kang sumusuot sa butas ng karayom. Ako lang po nung nag-try out ako dyan, ako nakapasok dyan dahil sa Varsity po. Yan, nag-try out ako. Pero from academic, medyo nakakasabay. Kaya lang po, hindi ganun. Ika nga, lahat dyan, talagang dadaan ka sa Pero hindi ko po tinanggap kasi yung course na gusto ko wala. Lipat ako na ibang university. Try out para ayun. 3 universidad po. Isa lang pinuntahan ko. Walang iba kundi ang universidad ng mga kaparian ng San Sebastian College. Yan po. At yan po ang ating mga yahatid na balita. Ayan po ang mga ating mga bilanggit. Yan po ulo ng ating mga balita. At siyempre, dako naman po tayo sa buod ng mga balita. Samantala, ayon kay Christopher De Los Santos, ito po masipag natin na nagbibigay ng mga komento na ika nga na may mga pag-uusapan. Ika nga sinasabi niya, para sa gano'n, nalalaman din ng lahat kaya ipinopost po niya. Sabi niya, dapat payagan na po ang mga transport group na makabiyahe sa lahat. Kulang na kulang po ang ating mga pampaserong sasakyan. At mas pinapayagan nyo bumiyahe itong mga, sabi niya, mas pinapayagan nyo na bumiyahe itong mga bulok na bus na parang pang-spray ng virus ang tambutso at ang lahat ng tambutso ng mga bus na ito nasa tagiliran kaya ang usok tatama sa mga mukha ng tao.
Tama ka dyan. Pero yung kaugnay dyan sa payagang bumiyahe, kumbaga, may, may limitation eh. Hindi naman pwedeng basta. Mamaya pag-usapan natin ang Christopher at ito muna, hatid muna natin ating mga ulo ng ating mga balita at ito na po ang buod ng ating mga balita. Ito, hinimok po ng Filipino-Chinese businessman ang pamahalaan ay konsidera ang pagbibigay naman ng bakuna sa mga itinuturing na economic frontliner. Ayon kay Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, President Henry Lim Bon Leong, mahalagang agad maisama na sa immunization ng mga nasa micro at small and medium enterprise. Opo, yung mga lilit na na marami po yan yung business na sector na yun mga pinagkakakitaan, di po ba? Sa isang banda, dapat kung talagang pwede nang magbukas ang ating ekonomiya, dapat muna dumaan muna sa mga ganyang proseso. Sila yung unang makasama sa itinatawag na roll-out vaccination natin dito sa ating bansa, di po ba? Ayan. At ayon kay Federation, yun na po, sabi nga ng FFCCII, ang maliit na manggagawa at negosyante ang backbone ng Philippine economic, kung saan kasama rin dito ang factory workers, sales lady at drivers. Kasi nagkakatrabaho yung mga, kahit sabi mong 10 mga mga small and medium enterprise yan. Pero ang empleyado na kinakailangan na rin, sabihin natin, 20, di ba? Dami na nabigyan ng trabaho. Pero tama po yan, magkaroon muna sila ng tinatawag makasama sa rollout vaccination program ng pamahalaan. At ito rin mga maliliit na to, na manggagawa at negosyante na backbone, ay sila yung nagbibigay ng mga trabaho. At ang mga ito raw, ang mga nagtatrabaho kahit sa panahon ng pandemya para may pagkain at serbisyong makuha ang mga nasa quarantine. Totoo yan. Kaya sa ganung bagay, unahin na muna. Sino man yung mga tinatawag na business proprietor na ganyan, na sila yung mga may mga ganyang klaseng business na ganyan, unahin na muna sila. At lalo yung mga kasama yung pinaka-staff dyan at sino man yung kinakapalooban ng business sector ng anumang maliliit na enterprise po yan. Tama yan. At kaya ng panawagan po ng business sector, mula naman po sa Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Yan po. Ito po, para din sa ating, para din sa binabanggit ko kanina, yung pag-sweet. Dahil, after all, nung magkaroon ng lockdown, di ba? Social distancing within 1 meter and more than. Hindi nga, wala na nga yung beso-beso, wala na yung everything na pwede kayo magkadikit, di po ba? Meron pa po ngayon. Kapag nakita, yan po wala sa Philippine National Police. Kapag nakita, sisitahin na ng mga pulis sa mga gumagawa ng public display of affection. Ibig po sabihin yan, magsisad kayo. Pinakikita nyo talagang kayo As in kayo, magka-holding hands o kaya magkakabay. Bawal na po yan. Bawal na yan. Ito raw dahil para mapigilan ang pagkakahawa-hawa ng coronavirus disease. Itong lalo ngayon bilis ng pagsirit ng ating sinatawag na pandemya na yan. Ito ay nanunsyo ni Philippine National Police o PNP Chief Divulge Sinas at anya, paigtingin lang natin kasi ang some from the IATF at mga local government unit are already alarmed again kasi medyo tumaas ang case. So ang PDA, yun ang hawak, yun ang hawa-hawa, sisitahin na yan. Kaya hawak kamay, sisitahin na yan. Meron po mga nangangatwiran dyan. Wala, clear kami kahit i-swab test na pa kami. Hindi nga yun. Ang sinasabi natin, okay, sige, clear kayong dalawa. Nasa pampubliko kayo. Airborne ng kalaban. Dumapo sa girlfriend mo, tsota mo. Huwag mo sabihin, hindi ka makahawa. Kahit sabihin mong wala kayong dalawa. Then, nagkahawaan kayong dalawa. Hindi nyo pa alam yan dahil hindi pa kayo dumadaan sa tinatawag na test Ayan po. Ang mangyayari ngayon yan, parang wala lang. Dahil wala pa kayo nararamdaman. Transfer mo ngayon sa mga anak mo sa bahay. Mga kasama sa bahay, sa mga makakasalamuha, makakakwentuhan, makakausap. Except, via cellphone. Hindi po mangyayari yun.
basta yung mga ganun, di lalo lang dumadami. Ayun, may mga dahilan po kung bakit, ha? Baka nagsasabi dyan na nung una nang naging word of mouth yan, pero wala pang nilalabas na ganyan, bawal na rin mga ganyan. Wala pa naman sinasabing ano eh. Oo nga, wala pang anunsyo. Pero po, ang sinasabi natin dito is yan yung mga nangyayari na. Pagka nangyari na, dadami kistan. Dito ba? At ito ang inanunsyo nga nito ni Philippine National Police at si Bolja Sinas. Ang binabanggit pa ni Chief Sinas na PDA ang paghahalikan, pagyayakapan at maging holding hand. Yan daw po ang meaning ng PDA na yan. Ha? So, ibig sabihin, binigyan na ng katwiran yung kung bakit ipinagbabawal. Sabi ng iba, marami dyan nagmamarunong eh. Bakit ba pipigilan nyo kami? Nagmamahalang kami na wala naman yan sa ating konstitusyon. Wala naman ipinasang batas na ganyan. Yun na nga eh. Pero may ginawa pong memorandum at resolution para lang po makagawa tayo ng paraan. Ha? Para makagawa tayo ng paraan na paano natin para hindi, kung kinakailangan na, gusto pa rin yata ng ating mamamayan na muli ibalik sa lockdown. Di po ba? Samantalang kung pipigilan, pwede na, maglakad na lang kayo ng sabay. Okay lang. O kaya, wag na lang. Wala naman kayo pupuntahan eh. Papadisplay lang kayo. Sa bahay na lang. Yun, ganun lang yun eh. Diba? At sabi nga ni Christopher De Los Santos, ayaw niya, Christopher De Leon, naging artista na si Christopher De Los Santos eh, no? Ayaw nila payagan lahat makabiyahe, tapos kapag nakita nilang ang daming stranded na pasahero, magdi-deploy sila ng mga truck na sundalo, libreng sakay ng MND, etc. Eh di ganun din Kuya Double J. Sabi niya, di ganun din Kuya Double J, wala ring limitasyon. Ang importante nga masakyan ng mga commuters upang mas mapairal ang social distancing sa loob ng pampasahero sa sasakyan. Maraming sakyan, mas makakaiwas sa dikit-dikit at maibsan ang mga stranded na pasahero at pare-pareho ang kita. Yeah. Kita. Pare-pareho kikita ang mga transport service. Hindi rin mahirapan yung mga ating mga pasahero. Alam mo, Christopher, totoo yan. No? Ika nga andun na yung wala nang magiging pag-aalala itong ating mga nagtatrabaho dahil hindi limited na sakyan. Ang problema lang kasi natin sa ngayon, marami pa rin hindi nagko-comply. Kumbaga, ako na-obserbahan ko yan eh. Oh, ba't hindi kayo pinayagan bumiyahe? Mga kasama mo, ayaw pa payagan eh. Hindi kaya ata sumunod sa compliance eh. Hirap eh. Papagawa ka pa ng ganito, ng ganon eh. Samantalang dati wala naman. Yun na nga eh. Yun ang isa sa mga nagiging problema dyan ha. Kumbaga, i-analyze mo lang yung sitwasyon. Bakit ito nang kabiyahe? Kasi sumunod sila sa compliance. Papayagan ka lang mo ba eh. Gawin mo muna yung pinagagawa sa'yo. Para sa gano'n na hindi nahihirapan ng mga pasahero at the same time, makakaiwas sa COVID. Lalo na yung paglalagay ng tinatawag na shield, sakyan. Yun lang yung gagawin, hindi pa magawa eh. Yan ha, isa pa yan ha. Mamaya, balik tayo dyan Christopher. Tuloy natin tong pagiging sweet ng Philippine National Police. Yan ha, kung bakit bawal na yan. At dun sir, sinasabi nga ni General Sinas na yung PDA na yan, ayun ang kasama sa kompetisyon ng paghahalikan, pagyayakapan at maging mag-holding hand. Lalo in public naman po yan. Ha? Nililinaw lang natin in public. Pero generally, kung nasa bahay ka, kahit gawin mo yung gusto mong gawin, walang problema eh. Ika nga, alam mo, safe ka eh. Hindi ka mahahawakan kasi nasa public ka, hindi natin alam kung kanino dadapo itong mga lintik na pandemic na to dahil airborne nga to. Yun lang yan ha, para malinaw. Kung gusto mo i-display at gusto mo ipakita ng pagmamahalan nyo, doon na lang kayo sa bahay. Bahay na lang tayo. Kung isang dahilan dyan, hindi kasi pwede. Trick si mami, trick si daddy. Oh, ay di, dalawin mo sa bahay. Pagdating doon na lang kayo. Sige, pag medyo nakaiwas, si mami, binigyan na kayo ng tinatawag ng privacy. Nasa talas kayo. Pwede naman kayo mag-holding hands eh. Diba? Kung sinasabi mo halikan mo, kunin mo yung kamay, kiss mo, ganyan. Ilang yun. Dahil dyan, sinabi pa ng ating PNP chief na bukod sa mag-partner, sakop ng direktiba, maging magpamilya at magkaibigan. Yan, ibig sabihin sa mga ganun. Yan naman po ay pinaiira lang pag nakita kayo in public. Pero kung makita kayo, nasa loob kayo ng bahay, kahit ba sabi mo, nasa loob kayo ng bahay, nasa may bintana kayo, naghahalikan kayo,
What care? Di po ba? One who's care. Eh, ano ba? Mag-asawa naman yan. Ang masama ron, ang bawal doon, yung, sino yun? Asawa ni, ni pare. Ay, sino yung lalaki? Kay best friend niya. Kita mo na. Sino yun? Best friend ni pare yun. Dinalaw siya. Si Mare, wala. Nasa probinsya, naka-ECQ. Ayun na, yung mga ganyang problema, di ba? At sabi pa ni Josephine Roquero, may paraan, Double J, para ma-resolve para ma-solve. Magplano ang bawat mayor ng bawat lugar nila ay magbomba ng disinfection. Yan ang solusyon ng ating bayan. Correct ka dyan. Supposed to be ginagawa na yan. Ginagawa na yan, Josephine, based on my observation, every night, Makati, Pasay, and some city dito sa southern part of Metro Manila. What I mean is southern part of Metro Manila is composed of 6 cities and 1 municipality. That is, let's start to Makati, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Taguig, and Muntinlupa. The other one, Pateros. Kaya yan po ang composition ng southern part of Metro Manila. Based on my observation talaga, ginagawa, especially sa Manila, iikot ang kanilang mga patrack. Yan po ang nagdi-disinfect pagdating ng mga alas 7 ng gabi. And before ginawa na yan, tapos natigil na lang ulit yan dahil mababangan ng yung mga MGCQ, NGCQ, at tinanggal na totally ang ECQ. Yan. Ang problema lang talaga natin, dahil nga, maraming matigas ang ulo ng mga mamamayan natin, kaya hindi pa rin maiwasan yung yung alam naman natin na airborne eh. Alam naman natin kung saan gagaling. Diba? Ngayon, kung talagang gusto mong iligtas ang sarili mo, ano ba naman, wala naman akong gagawin sa labas eh. Dito na lang ako. Mag-Netflix na lang ako. Mag-ano na lang ako. Diba? Ngayon, sa mga pumapasok sa trabaho, so far, based on the statistic, limited lang po yung mga tinatamaan na pumapasok sa trabaho. Mostly po, yun yung mga travel galing from out of our country. Yan, na nalulusutan. Then, after that, nagkakahawa-hawa na. Pero, imagine po dun sa mga pumapasok sa trabaho na daily, as of now, nasa 4% lang po yung mga nagkakaroon ng tinatamaan at nahawa lang din. Pero hindi sila yung mismong sila ang carrier or whatever. Hindi po. So far, pinakamarami po yung mga nasa labas. Kung saan sa nakakarating. Ganyan. Na hindi nila na bibigyan ng preventive para sa kanilang sarili. Walang face mask, walang face shield, parang feeling easy go lucky. Parang gano'n lang po eh. Yan. Inaanan po natin yung statistic talaga kung bakit ganyan, samantalang puspusan. May mga nagsasabi naman na, okay lang, tamaan ako, may mga bakuna na naman tayo eh. Paliwanag po nga na, ang bakuna, hindi po gamot yan. Ang bakuna, yan lang po yung pinakabaga para hindi sila makapenetrate. Kumbaga yan ang mga tinatawag na, yung immune system mo, hindi na kayang ganun kadaling pasukin ng ganyang klaseng virus. Yan lang po yun. Pero hindi sa gamot na para just heal any virus na papasok sa iyong katawan. Hindi po. Yan lang Sabi pa ni may nagpaano ng pagkain. Si Milito. Si Joseph, ganda mo. Talagang lalaki. Kain tayo. Paksiw na galunggong with ampalaya. Anak ko. Ayan, narinig ko na naman si ampalaya. Ewan ko sa'yo, Mel. Thank you, Mel. Makita ka busog. Busog na rin ako. And as per Christopher De Los Santos, magkadikit pa rin naman kasi at ang magkarelasyon. Nakasakay sila sa motorsiklo, Kuya Double J. Yan nga, isa ba yan? Iano natin mamaya, tatakal natin. Balikan natin mamaya, tapusin na natin ito ating mga balita. Babalikan natin yan, Christopher. At natutuwa ako dyan sa mga komento mo na yung nailalabas mo, hindi mo masabi sa kinaukulan, dadaan natin dito, pag-usapan natin at makakarating yan sa kanila. Para at least nagkakaroon sila ng tinatawag na proper evaluation. Kung ano pa yung mga strict protocol policy na kailangan nilang ipatupad. Yan Okay, ito. Balik tayo sa ating mga balita.
At dahil meron lang tayo nalalabing 18 minuto, kaya ito po mga balita. Pasok sa Korte Suprema. Ayan po sinuspindi ni Chief Justice Diosdado Peralta ang 4 na araw ang trabaho sa Korte Suprema. Sa inilabas na Memorandum Circular Number 01-2021, ito ay bibinigyan upang bigyang daan ang isasagawang disinfection, clearing at sanitation sa mga gusali sa Supreme Court. At epektibo ito simula sa Webes, ngayong araw po na to hanggang sa Linggo, March 14. Ayan po, dagdag pa nito, urgent matters will be attended by the concerned chief of head of offices who are expected to be reached of any time of the day. Kailangan lang yung mga head lang nandun para magsasagawa nga ng ganun para at least alam kung napasok ang kanilang tanggapan o hindi. Kailangan naman mag-report sa trabaho ng mga on-duty personnel ng medical and dental services, skeletal force po yan. Security and Maintenance Division, Office of Administrative Services, Supreme Court, sa nasabing mga petsa. Epektibo sa March 15 hanggang 19, lahat ng opisina ay kailangan manatilihin ang skeletal force ng 50% upang masunod ang physical distancing. Yan ang talagang dapat. Yan. Hindi naman, ibang mga empleyado dyan naman na hindi bang ginagawa nito. Sige, huwag ka na muna. Kailangan lang dito muna pumasok yung mga Kaya, alternate tayo. MWF, TTS. Di ba? Ganyan. Then, palit ulit by next week. Ganon. Para at least alam na nagtatrabaho. Ganyan. Para makaiwas din. Isang very effective dyan na nangyari nga ng past year. Kaya dapat i-recall. Yan lang, dinadagdagan pa natin ngayon. At samantala, sa Comelec naman po, pansamantala, sasara mga opisina ng Commission on Election sa Intramuros, Manila. At sa Comelec, magsisimula ang pagsasara simula sa araw, ngayon pong araw ng Huwebes. At sinabi ng komisyon na magsisilbi ito bilang precautionary measure para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Tiniyak naman sa publiko ni Comelec spokesperson James Menes na hindi maantala ang trabaho ng komisyon. Maaari pa rin makipag-ugnayan sa mga tanggapan tuwing regular work hour sa pamamagitan ng kanilang official email address at iba pang online communication platform. Bukas din nila ang official Facebook at Twitter account ng Comelec para sa mga katanungan ng ating mga mamamayan o publiko. Samantala, mananatili naman sarado ang main office at mga opisina ng Regional Election Director ng National Capital Region, Region 4A, Region 4B hanggang March 24 ng taong kasalukuyan. Yan po yung mga anunsyo natin Sa mga magtatanong, alam na nila. At samantala, hiniling pa ng Senate Committee on Agriculture and Food sa Malacanang na magdeklara ng state of emergency dahil sa pagpapatuloy ng pananalasa ng African Swine Fever dito sa ating mga piggery at mga baboy dito sa ating bansa. Nabuo rekomendasyon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng committee na pinamumunuan ni Senator Cynthia Villar hinggil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng karne ng baboy. Lumabas na sa pagdinig na halos 50 bilyon ang nalulugi sa mga nag-aalaga ng baboy dahil pa rin dyan sa ASF. Si Senator Francis Pangilinan naman ang unang naglatag ng panukala sa committee sa katwiran na magiging daan ang pagdedeklara ng state of emergency para agad mabigyan ng tulong pinansyal ang mga nag-aalaga ng baboy. Sinugunda naman ito ni Senator Nancy Binay ang hirit ni Pangilinan at sa halip na solusyon lang ang pairali ng state of emergency. Minabuti naman ni Senator Villar na sakupin na nito ang buong bansa. Ibinahagi naman ni Agriculture Secretary William Dar na kumalat na ang ASF sa 463 na bayan sa 40 lalawigan na nasa region, 12 region at nakapatay na ito. Ang dami nang namatay. Yung dahil po sa ASF nakapatay na ito ng 442,402 na baboy. Kulang-kulang ilang kilo na lang at kalahating milyon na. Ayan po. Ayan natin Ayan ang isang balita mula po sa mapataas na kapulungan ng Kongreso. In short, yan po ang Senado. Ayan. Muli, dyan po. Balik tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Kamara. Muli nagsinagawa ang balasan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa sesyon kahapon, araw ng Miyerkules, tinanggal si anak kalusugan Representative Mike Defensor. Kasi maraming sinisilip pero nasa tama naman. Sinisilip niya. And besides, dapat lang. Ayan. Na bilang Vice Chairperson ng House Committee on Legislative Branches at pinalit si Zamboanga Sibugay Representative Walter Palma.
ngayon ko lang narinig yan. Hindi ko pa may ginawa niya na nakipag-debate siya, no? Yan si Congressman Palma, ha? Ika nga, ang kailangan pala nila rin ilagay doon, yung tahimik lang, no? Kaya pala, ayaw pala nila ng maingay na maraming binubulat-lat, yan. Dahil dito, tinanggal bilang Deputy Majority Leader si Palma at ipinalit si Iloilo Representative Lawrence Defensor, no? Pinagpalit lang, no? Naalis din si Quezon City Representative Anthony Peter Crisologo bilang Assistant Majority Leader at pumalit si Palawan Representative Gil Acosta. Gayon din si Crisologo ay nilagay bilang Vice Chairperson ng Committee of Games and Amusement. Nagsusugal ba to? May si Crisologo, pero bakit din nilagay samantalang maganda naman yung ginagawa ni Congressman Crisologo bilang Assistant Majority Leader, ano? At sa ngayon, si Defensor ay kilalang kaalyado ni dating Speaker Alan Peter Cayetano at taon na nang naalis bilang chairman ng House Committee on Public Account noong December 2020. Kaya pala. Bukod dito, natanggal din siya sa iba pang vice chairmanship mula nang maupo si House Speaker Lord Alan Velasco. Ibig sabihin niya ng interest ng politika. Hindi na binigyan ng interest kung ano yung nagagawa ng isang kasama mo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Diyan pa rin yung politika talaga. Nako, diyan. Hindi mawawala dyan yung paistaran. Kaya sa susunod na election po, mga kaibigan, kababayan, mga ka-BSCC, mag-isip na po tayo kung sino yung dapat natin iboto na hindi natin binibigyan ng pansin. Ano ba ginagawa nito sa Congress? Ano ba ginagawa nito sa Senado? Hindi po ba? Ano ba ginagawa nito sa syudad bilang isang alkalde? At ano ba ginagawa nito bilang gobernador? Nakarating ba yan sa mismong dulo ng lalawigan natin bilang gobernador? Ganun po, Bigyan natin ng interest at bigyan natin ng halaga ang ating mga boto. Ayan po. Samantala, mula naman dako tayo sa lungsod ng Maynila. Pirmado na ni Mayor Isko Moreno ang payroll para sa Social Amelioration Program o SAP ng mga college student ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Public Information Office, pinumahan ito ng alkalde sa araw ng kahapon po, araw ng Miyerkules. Sa first quarter allowance, tatanggap ang 7,206 na estudyante ng naturang pamantasan ng tig 3,000 para sa buwan ng Enero hanggang Marso. Alinsunod ito sa Ordinance Number 8568 na layong mabigyan ng 1,000 monetary allowance sa mga kwalipikadong mag-aaral ng PLM kada buwan. Aabot sa 21,798 o hindi po, 21,798,000 ang nilaang pondo ng lokal ng pamahalaan ng Maynila para sa first quarter ng 2021. So ayan po Yan ang ating mga naging kalipunan ng ating mga balita sa araw ng Webes. At dako tayo dito sa ating mga pinag-uusapan, lalo na po dun sa pagpapaigting nitong mga pinairal na social distancing. Ika nga yung mga inilabas na mga bagong alituntunin mula naman sa Philippine National Police, mula sa DILG at maging sa LGU. Marami po kasi yung nagtatanong, Double J, bakit ganoon? May meron kami rito sa barangay namin ng curfew. Samantalang yan daw order mula sa sa LGU, kay Mayor. Samantala wala naman sinasabi, nanonood kami ng TV. Yan po ang isa. Alam nyo, nagbigay po ng alituntunin ng DILG, alinsunod, dun sa kanilang memorandum na ang mga LGU na ang dapat mga tiwa kung paano nyo ibibigyan ng preventive measures ang inyong mga constituent. Hindi yung tanggapan lang ng City Hall ang iniisip nyo, inaasikaso nyo. Ganyan. So, kung meron mang pinatutupad na ganyan, wala kayong dapat gawin kundi sumunod. Order po yan. Based doon sa resolution na inilabas ng LGU. And that is the order coming from the DILG. Wala naman sinabi yung DILG. Wala nga sinabing gano'n. Ang sinabi, nagbigay sila ng kautusan na binibigyan na nila ng laya ang LGU na kayo magpatupad.
Kumbaga, parang sa bahay. Hmm. Kailangan ba sa bahay, isang bahay ilang kayong pamilya? 15. Kasama ang mga anak mo, lahat, everything. Kailangan ba, kung ano yung policy na sinusunod sa loob ng bahay, kailangan ba ang barangay chairman na magsasabi sa'yo? Di ba? Ganun lang kasimple. Yan ang pinakasimple logic natin. Teka, sandali, hindi pwede makialam ang barangay sa bahay kung anong gusto namin ulamin, kung anong gusto namin gawin, kung anong gusto namin kami masusunod. Tama, yun po yun. Kaya nga sinasabi natin dito is alam natin makakabuti, hindi para sa isa lang, kundi para sa lahat. So, we just go on. Yun lang naman. Di po ba? Yun lang naman Kaya nga may mga ano pa dyan. Kasi wala naman batas na... ang pinag-usapan natin dito, ang batas. Buksan man natin ng kabuuan ng nilalaman ng konstitusyon natin, hindi na nakalagay na bawal pumasok ang virus. Pero nakapasok, di ba? Yan lang naman yan. Ito kasimple. Gawa na lang natin ng paraan. Andiyan na yan Gawa na tayo ng paraan. Kung ano pa, pwede natin gawin. Hindi tayo pwede magsawalang bahala na, matigas sa ulo niyan bahala sa buhay niya. Hindi Kasi baka, kung kaya natin, pukpukin natin. Please naman, para huwag na madamay yung pamilya mo, para wala nang hindi na tayo magka-problema pa. Kasi, pupublimahin ka ng pamilya mo, pupublimahin ka rin namin. Dahil, yun ang una, alam namin kalagayan mo. Hindi mo alam ng gagawin mo. Kung ano andun na yun Kaya nga, hanggat hindi pa nangyayari, sumunod na lang tayo. Kung ano yung ginagawa namin na sumunod ka na rin. Ganun lang naman. Diba? Ay ang kasabi nga ni Christopher De Los Santos, dapat ipag-utos ni PNP si Divulginas lahat ng pasaway kulong, walang quarantine pass at hindi autorisadong lumabas. Tama. Alam mo, speaking of that, buhay na saksi po ako ng sinab. Sige, multa ng multa. Magsasawa rin yan. Kasi kung ikukulong, hindi naman na right na para ikulong Ikulong na lang sa bahay. Pero pag multahin yan, di ba? Alin masakit? Yung wala, ang hirap na nga tayo sa ating mga financial status Biglang magmumulta ka pa ng 1,000. Samantalang kung ikukulong yan, dadami lang yan, mamumblema ang ating mga kapulisan na, kailangan to, antay dyan lahat to, kailangan to, sub to, hindi natin alam. Kasi galing sa labas Di ba? Yung multa, okay, sige, minulta ka. Sige, multa, bayad ka. Susunod, ganun uli. Nauubusan ako ng pera. Sige na nga, sumunod na lang ako. Think of that. Yan lang naman Mag-ano lang tayo. Kung yung ikukulong, darating yung oras na ikinukulong. Katulad ng halimbawa na pinag-sasabihan ka ng pulis. Lumabang ka pa. Kailangan ka talaga ikulong. Kung kinakaila, iselda ka. Kasi ano na yan, usurpation of authority ang ginagawa mo Public scandal na yan may batas na tayo dyan, Sabi naman ni Josephine Roquero, yung mahilig kasi sa mga out of town, alam naman nila, delikado ang panahon. Panahon natin, parang baliwala lang sa kanila. Ayan na nga, Diyos. Ayan na yung sinasabi ko, Josephine, ang mga matitigas ang ulo. Ngayon, ito sa pamamagitan ng ating programang Ratsada Balita ni Double J, huwag tayo magsawa na magbigay ng mga komento at babasahin yan para nalalaman ng ating mga mamamayan. Hindi man nila narinig, may magsasabi sa kanila na nakapanood at nakarinig dito na, binalita din sa talagang pinupukpok ang mga, kayo kasi yung tigas ng ulo niya. Hintayin pa niya na pupunta rin yan dito. Anong programa? Doon sa siguro, kahit sabihin mo, hindi natin sila nakikita, basta nabasa na lang ganun. Maniwala kayo sa akin. Ano man yung nabasa niya, ano man narinig niya, tatanim sa isip niya, hindi na tatapusin ang programa. Tatanim na, biglang pag na-encounter niya, okay, patay mali, wala lang. Biglang na-encounter niya, yun ang sabi ko, tama, narinig ko na yan, dapat pala ganun Yung pagsisisi kasi, lagi nasa huli. Wala naman nangyaring pagsisisi sa una Kaya nga, gawin natin ang gawin. Sumunod tayo ng sumunod. Tulungan natin ang mga nagpapatupad. Na alam naman natin tama. Dahil kung alam natin mali, bakit tayo susunod? Sandali. I-correct natin. Mamampulis, sandali. Wala naman ganyan. Hindi naman pwede yung ganyan ginagawa na out of the question na yan okay lang. Sige, yung sinita mo, dahil alam natin, meron tayong pinatutupad na social distancing, health protocol, just to prevent the pandemic, etc. Pero yung ginagawa na dun mga nangyari. Huwag tayong mangimi na magsalita
at magsabi, i-correct ang ating mga kapulisan. Dahil kung babaliwalain na yan, ako mismo magsasabi sa inyo, patatanggal natin yan bilang pulis. Dahil dahil sa inyo, ginawa natin yan, dahil sa inyong sumbong, hindi dahil sa gusto ko, kundi alam kong mali. Yun lang po Yung mga matitigas ang ulo na yan, pinipeke pa yung mga quarantine pass nila para makapag out of town. Ako, ayan. Sabi naman ni sabi ni partner, partner. Ayan, sige, good morning partner. Sige, ikaw na susunod na programa. Sabi naman ni ni Melita, dapat ang tanggalin dyan sa Kongreso si Velasco. High blood dyan. Amo, darating yan. Siguro hindi pa panahon. Nang harapin natin ngayon itong problema na kinakaharap natin. Sabi ni Christopher, tama kuya, multa na lang. Yan lang talaga. Sabi ni Maria Villarama, good afternoon Sir Joseph. Stay safe. Lagi naman, kayo rin. At sabi ni Melda Nagisaram, hello po, good afternoon Sir Habia. More power sa program nyo. God bless. Kinari kita, Mayer to more. Yeah. At yung sinabi nga ni Josephine Roquera, marami matitigas ang ulo. At tama naman yung sinasabi ni Christopher Del Santos, dapat daw pasaway ikulong, nakakasawa magsaway. Yan, sabi ni Melito, Odelio Militante, nakakasawa ng magsaway sa mga pasaway. Dapat diyan kapag sumuway, bitay agad, ewan ko lang, kapag may nagpasaway pa. Pwede naman, kaya lang, hindi, at medyo masyado namang verdict di ba? Kung nagsasawang magpasaway, kaya mo na iba namang sumaway sa kanila. Basta ikaw narinig nila na nasaway mo nasabihan sila, tatanim naman sa isip ng bawat isa. Kasi naman nakasama na sasabihin, ikaw naman, tama naman yung sinasabi ng nung Mamang Melito na gwapo Tama naman yun. Para maging gwapo ka rin, sumunod ka na rin. Gwapo nga siya, di ba? Ganun lang yan At, ayan po. Daming ating mga Ayan, ngayon, doon sa sinasabi na nila may solusyon daw, magplano, nagawa na po yan, ginagawa po yan, at patuloy natin, inaantabayanan din yan, na pagka meron ganyan, nagkaroon kayo ng lab, di kayo disinfect Ay sir, lang po, nauna lang sa kabila, sisunod na rin po dyan, mga siguro, kahit po madali araw, nangyayari naman. Ibig sabihin, hindi natin binibigyan ng interest lang, yung lugar mo lang. Kung nakailangan sa iba, kung nagagawa niyo sa ibang lugar na to, gawin din sa iba. Ganun lang yan. Wala na tayong oras. Hinapos tayo sa oras, mga kaibigan, kababayan, kabiasisit. Sa ating mga taga-sabay, mga tapan ko po kayo. At inspirado lang po akong gawin itong mga bagay na ginagawa natin na to, lalo sa mga ganyang sitwasyon, lalo sa kinakaharap natin, dalhan dyan kayo. Ang binabasihan ko lang po, ano ang mga komento nyo, doon po ako magtatakil. Kaya po, ang inyong lingkod, patuloy na magsiservisyo para sa inyo at para sa lahat, para maipaalam kung ang role natin dito sa mundong ibabaw, hindi bilang isang ama ng tahanan, kundi para po sa lahat. Muli, ang katagang iniiwan sa inyo ng inyong lingkod na si Double J, mula pa rin dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J, sa pamagitan ng ating programa na ating pimpilan, Broad Streamcast Communicator. Ito po, God is always on our side. Wala siya sa harap, wala sa likod, lagi siyang nasa tabi. Kaya keep on faith, Yan lang po, isang magiging paraan natin para sama-sama tayo lumaban. Yan lang naman ang gusto na nasa taas Magkaroon tayo ng tinatawag na joint force. Nagkaisa lahat. At andyan siya. Sa Joseph, kapag kapag ang pasaway, dapat ikulong. Ikulong sa mga bisig ko. Okay, yan. I-recommenda ko yan. Don't worry, Melito, At muli, magkarinigan tayo bukas araw ng Biyernes, ang huling araw natin programa. Balik tayo sa darating na Lunes. At maraming salamat sa lahat ng ating mga sumubaybay at patuloy na sumusubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Susunod na po ang programang The Beachwatcher mula naman kay Romy Cal Tuason. At siyempre, hindi po magtatapos ang inyong lingkod kung walang pamamaalam. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators.